target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Nakausap po natin si Director Rex Laudianco regarding po dun sa hindi po makakaboto ay yung 10 barangay o yung EMBO ay dyan po sa Taguig. Kumbaga ang hindi nila pagboto doon po sa congressional o doon po sa congressman. Pero umaapila pa po yan mga kaibigan. At naging viral, naging usapin mga kaibigan. At napakaraming po mga text at comments sa ating Facebook page regarding po doon sa COMELEC. Tila ho makaka-apekto doon po sa credibility ng 2025 election. Yung aligasyon na sinasabi doon po sa panunuhol laban po kay COMELEC on election na COMELEC Chairman George Garcia. Mga kaibigan, kapag hindi po natugunan yung sinasabi po ng Election Watchdog Legal Network for Truthful Election, itong LENTE. Kasi itong grupo ho ng LENTE, mga kaibigan, nagsalita po dyan ang LENTE Executive Director na si Rona Ann Carlitos na kapag daw po may atake sa makina o yung atake rin po dun sa credibility o yung kredibilidad, yung sinasabing integridad sa darating po na 2025 midterm election. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Diba yan nga ho yung kino-question mga kaibigan ni Sagip Party List sa Congressman Rodante Marcoleta, yung sinasabing awarding ng 18 billion. Napakalaki, no? 18 billion. Yung sinasabing automated election contract dyan sa COMELEC. Kumbaga meron po kasing joint venture po yan ng South Korean Permiro System sa gitna po dun sa aligasyon. Dun po sa 49 offshore bank account mula po dyan sa South Korean Bank. Pero kaliwat kanan na sinasabing interview po dito ni COMELEC Chairman George Garcia. Mga kaibigan, ang hamon nga ni COMELEC Chairman George Garcia, kapag napatunayan, kumbaga magre-resign at iiwan po ang COMELEC. May mga nagsasabi naman na demolition job sa tanggapan po ng COMELEC Chairman at para sirain yung magandang credibility dyan po sa COMELEC. Kaya ang paliwanag po dito ng Executive Director po ng LENTE, ito pong LENTE, ito po yung Legal Network for Truthful Election. Yung Executive Director, mga kaibigan, na si Rona Ann Carlitos, kumbaga kapag daw po may pag-atake doon po sa makina o doon po sa COMELEC, yung credibility, mga kaibigan, kumbaga madudungisan. Itong nalalapit po itong 2025 midterm election doon po sa aligasyon ng COMELEC po. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, sikapin nga natin makausap dito in pronto si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. At para makuha po natin yung sinasabing nagkaroon daw po ng yung awarding ng 18 billion doon po sa automated, mga kaibigan. At balikan po natin ang tawag si Congressman Rodante Marcoleta. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong
Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.